Sa lahat, salamat po sa iyong presensya, salamat po sa kasiyahan sa aming po mga puso. Salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay narito, O Diyos, naglilingkod ng patuloy sa iyo sa kabila ng mga problema at mga pagsubok, O Diyos. Hindi namin ito higit na tiningnan, kundi ang tiningnan namin, O Diyos, ang iyong biyaya at kung ano ang magagawa mo po sa aming po mga buhay. Panginoon, ikaw po ang mangusap sa iyong mga salita na aming pong pakikinggan ngayon. At nawa ito po'y makadagdag ng aming pananampalataya at kalakasan, O Diyos, na makapagpatuloy kami, Panginoon, hanggang sa iyo pong pagbabalik, O Diyos. At magamit mo rin po kami, Panginoon, para magpalakas sa ilang mga kapatid na nangihina sa pananampalataya. Panginoon, samahan mo po kami, sapagkat sa ganang amin, O Diyos, wala po kami magagawa. I pray for your divine wisdom. Igawad mo sa iyo pong lingkod, O Diyos. Hallelujah. Nang sa gayon, kami po ay sama-samang tumibay at lumakas sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, ng marami. Itong lahat aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na. Okay lang ba? 30 minutes. Yan, 30 minutes lang. Kaya, 30 minutes lang and 2 minutes. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, pag-uusapan natin ng isang napakahalagang paksa na sa tingin ko hindi lang applicable noon kundi magpasa hanggang sa ngayon, mga kapatid. Bakit? Sapagkat tayo po ay nagtatatag ng legacy. Hindi lang legacy para maging kilala ang ating pamilya, kundi legacy rin pagdating sa pananampalataya. Sa banal na kasulatan, binigyang diin ito, mga kapatid, noon pa man sa lumang tipan, na hindi dapat mawala ang legacy na itinatag ng ating Panginoon, mga kapatid, na hanggat maaari ito po'y maipasa natin sa salit-saling lahi. Amen. Kung meron man tayong nais ipasa siyempre sa ating pamilya, ayaw natin ng sumpa. Gusto natin yung pagpapala. Amen. At salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat gayong tinawag tayo ng ating Panginoon, sa atin nagpapasimula yung pagpapala. Pero may tungkulin at responsibilidad po tayo na atin po itong maipasa, mga kapatid, sa salit-saling lahi. At ito ay dapat bigyan natin ng diin at pakatiyakin, mga kapatid, na hindi po mapuputol. Mapagpatuloy po natin at nasa sa atin po parati yung susi. Ang Diyos nag-uutos lang. Ang Diyos nagsasabi lang kung ano yung dapat po nating gawin. Pero yung pinakasusi para maganap at mangyari po ito, nasa atin po, mga kapatid. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang inheritance of faith. Pamana ng pananampalataya. Amen. Praise God. Advance ba tayo mag-isip, mga kapatid? Pagka-Kristiyano ka, dapat advance kang mag-isip. Dapat nakikita mo na kung ano yung possible na future, mga kapatid, at kung ano ang kahihinatnan ng ating salit-saling lahi. Dapat tignan mo, mga kapatid, yung pananampalatayang sinimulan mo, maisip mo paano ko ba ito maipapasa sa aking anak, sa aking apo, sa magiging anak ng aking mga apo sa salit-saling lahi. Amen. Napaka-importante po yun. In fact, may mga religious groups na mula sa kanilang kalulolohan, ito na yung kanilang relihiyon. Natutunan nila kung paano maipasa ang relihiyon na yun, kahit sa tingin natin hindi naman tama yung paniniwalang iyon. Pero nagawa po nilang maipasa. At matindi yung pagkakatatag ng kanilang pundasyon, ng pagkakapasa, mga kapatid, na nagiging masyadong devoted ang mga ito. Kung nagawa ng mga nagsasabing sumasampalataya sa Diyos na sa tingin natin ay malayo naman sa itinuturo ng banal na kasulatan, dapat masigit na tayong nakakaalam ng katotohanan. Maipasa natin ng tiyak ang mga ito. May tungkulin po tayo, mga kapatid. Kaya napaka-importante na ngayon pa lang maging advance na po tayong mag-isip. Nauso yung salitang iyan, mga kapatid, diba? At nagiging memes pa nga. Amen. At ito ay nanggaling, saan ba nagsimula yung salitang advance mag-isip? Ang sabi, mga kapatid, ng mga nasa social media, ito daw ay nasabi ng isang call center agent. Sa kanya nagsimula yung advance mag-isip sapagkat nahuli po siya, mga kapatid, at nasangkot sa droga. At nung tinanong siya, bakit ka na-involve sa ganito? Advance po akong mag-isip. Magmula noon, mga kapatid, naging patok na sa social media yung salitang iyan. Ano ang kanyang naging dahilan? Bakit siya nagbenta ng droga? Bakit siya na-involve sa droga? Sapagkat iniisip niya na yung magiging kabentahan ng mga drugs na naibibenta niya ay magagamit niya para mas mapalago pa yung ekonomiya ng Pilipinas.
Maganda naman pala yung layunin, bakit hindi sinuportahan? Pero hindi. Pangit, mga kapatid, yung kanyang proseso. Hallelujah. At magmula noon, naging katawa-tawa sa mga ilan. Maganda yung kanyang purpose, pero mali yung kanyang proseso. At tapos, yung salita na yun, nauso na, mga kapatid, hanggang sa kumalat sa social media, advance mag-isip. Alam niyo yung salita na yan, mga kapatid, ay salita na sa positibong pananaw, kung titignan nating maigi, mga kapatid, ito ay ginagamit para maging advanced thinker tayo. Alam mo kadalasan sa mga nanalo sa chess, Pastor James, yung advance mag-isip eh. Kinakailangan mas lamang ka sa isip, sa kalaban, ng at least mga 2 to 3 moves. Dahil kapag ganun ka mag-isip, mga kapatid, napipredict mo kung ano yung mga possible moves, mga kapatid, malaki ang tsansa mo para manalo. Amen. At sa pananampalataya, dapat ganun din. Itinuturo ito ng salita ng ating Panginoon. Binasa po natin kaganina sa Joshua chapter 22 verse 24. Ang sabi sa wikang Tagalog ay ito, ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel? Baka dumating ang panahon, mga kapatid, na makalimutan nila na mayroong Diyos pala ng Israel na naglabas sila sa kanila sa Ehipto. Nagpalaya po sa kanila. Amen? At ito yung itinuturo ng banal na kasulatan na matyak natin na maipasa sa mga anak at makilala nila na kahit hindi nasaksihan ng kanilang mga mata, kahit man lang, mga kapatid, sa kanilang kwento at istorya ay hindi mawala sa isipan nila. Anak, tandaan mo, kaya tayo narito ngayon, maganda yung buhay, masagana, meron tayong sariling lupain dahil merong Diyos na naglabas sa atin sa Ehipto. Dati tayo ay mga alipin sa mahabang panahon, pero ngayon, malaya tayong naaagalaw. Malaya tayo kung ano yung gusto nating gagawin. Meron tayong sariling lupain na kapag tatanim tayo, masagana ang ating buhay. Amen? Hallelujah! At karamihan po sa atin dito, halos ipinanganak tayo, mga kapatid, sa mga mahihirap na pamilya. Meron ba dito mayaman? Amen. Hindi sa spiritual. Sa physical, sa financial. May mayaman ba dito? Kung merong mayaman dito, wag ka munang uuwi, mag-usap tayo. Hallelujah. In reality, lahat tayo ipinanganak dito mga mahihirap, mga kapatid. Kaya, kung pamana lang ang pag-uusapan, malabo na meron tayong maipasa sa ating mga anak, ating pamilya, na kayamanan din, mga kapatid. May mga kamag-anak nga tayong mga mayayaman, pero hindi po pwedeng asahan po natin sila. Hindi mo pwedeng sabihin, mayaman yung tita ko, mayaman yung kamag-anak ko. Ano kung mayaman sila? Ano bang naitulong sa iyo? Di ba wala naman? Nabigyan ka ba? Naaalala ka ba? Kapag ka may bagyo, natatawagan ka ba? Hindi nga nila alam kung ano nangyayari sa iyo eh. Pero mayaman sila. Sila mayaman, pero tayo hindi, mga kapatid. Ang aklat ng Joshua, chapter 22, ay isang talata na umahamon sa atin na isipin po ang ating pamana ng ating pananampalataya at katapatan ng ating pong Panginoon. Tinawag po ng Diyos ang Israelita para isuko ang kanilang sarili at sumunod sa Diyos, mga kapatid, sa kanila pong henerasyon. Kaya po, sa tuwing sila ay napupunta sa isang lugar kung saan pinagtagumpay sila ng Diyos, sila po ay nagtatayo ng mga bato bilang isang dambana at patotoo, mga kapatid. Saan? Sa mga kamangha-manghang ginawa sa kanila ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon, ating susuriin ng maigi, mga kapatid, ano ba ang kinapapalooban ng Joshua chapter 22, mga kapatid? Ito po ay isang talata na umahamon po sa atin upang isipin ang ating pananampalataya at katapatan sa ating pong Panginoon. Kung sisisirin po natin ang talatang ito, matutuklasan po natin kung paano po natin mapapanatili ang pananampalataya at kung paano po natin matitiyak na ito po'y maipapasa natin sa mga susunod na henerasyon para magkaroon tayo ng isang matibay na pundasyon sa Diyos. Amen! Hallelujah! Ang itatag, ang pamana ng pananampalataya. Sa ibang salin, mga kapatid, amen, ay ito. Ang totoo, itinayo namin ang dambanang ito dahil natatakot kami na baka sa hinaharap ay sabihin ng inyong mga inapo sa amin,
Ano ang karapatan ninyong sambahin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel? Nagtayo ang mga Israelita ng altar, mga kapatid, bilang patotoo sa mga susunod na henerasyon. Ang gawain pong ito ay isang mabisang hakbang para matiyak ang kanilang pananampalataya sa paraan ng pagsamba at maingatan at igalang ng kanilang mga inapo na mayroong Diyos, mga kapatid, na nagligtas po sa kanila. Kaya kung babasahin po natin ang Deuteronomy chapter 6, verse 6 up to 7, ang sabi po dito, ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon. Inutusan po ni Moises ang mga Israelita na sundin ang mga utos ng ating Panginoon. Italaga, ipamuhay araw-araw, at ipasa sa kanilang mga anak. Para ano? Para matiyak po na kanila po itong maipapasa. Nangangailangan po ng tinatawag na sinasadyang pagtuturo. Intentional dapat, mga kapatid. Hindi yung kung kailan mo lang maisipan, saka ka magtuturo sa iyong anak. Hindi yung kung kailan ka lang may gana, saka mo lang tuturuan ang iyong mga anak. Kung babasahin mo ang banal na kasulatan, ang ipinagagawang ito ng Diyos ng pagpasa tungkol sa pagkakilala sa Panginoon ay halos araw-araw. Isipin mo, sa pagbangon, sa pagtulog, di ba araw-araw kang bumabangon? Di ba araw-araw kang natutulog? Araw-araw kang naglalakad? Sabi ng banal na kasulatan, sa tuwing kayo ay babangon, sa tuwing kayo ay maglalakad, ituro mo ito sa iyong mga anak. It should be intentional. Kaya may mga reliyon, mga kapatid, na kahit mga bata pa lang, ang hirap ng baliin yung kanilang pananampalataya eh. Sasabihin ng mga bata, hindi, si Jesus ay tao lang, siya ay hindi Diyos. Isipin mo, natanim sa kanilang isipan ang ganong klaseng aral at turo. Bakit? Sapagkat merong intentional na turo sa kanila na ganon ang pagkakilala sa kanila ng Diyos. Kaya tayo na nasa katotohanan, dapat ituro natin ito with intentional. Sadyain natin, mga kapatid. Amen. Kahit mga bata pang karga-karga natin na hindi pa nakakaintindi, halos, mga kapatid, pwede mo sabihin, anak, meron lamang tayong iisang Diyos, ha? Huwag mong kakalimutan yun. At ang Diyos natin ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Kaya, kung titignan natin, ang lipi ni Ruben, ang lipi ni Gad, at ang kalahating lipi ni Manases, sila po ay nag-usap-usap. At sinabi nila, tayo ay magtayo ng dambana. Para ano? Para maiwasan natin ang pagkakahati-hati sa inaharap sa pamayanan ng Israel. Bakit? Dahil natatakot po sila na ang paghihiwalay ng mga lugar ay humantong sa kanilang espiritual na hindi pagkakaisa. Kaya nag-isip sila, ito yung gagawin natin. Sa tuwing makikita natin ang dambana, ito yung magtutulak sa atin para mapanatili natin ang pagkakaisa. Dapat mayroong visual na nakikita. Dapat mayroong sinasadyang pagtuturo, mga kapatid, para maiwasan ang hindi pagkakaisa. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Hinihimok po ni Pablo ang simbahan ng Efeso na panatilihin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng bigkis ng pananampalataya. Ang pagkakaisa sa pananampalataya ay mahalaga para sa kolektibong espiritual, sa pag-unlad at patutuo dito sa mundong ating kinagagalawan. Sa Greek word po nito ay henotes. Ito ay nangangahulugan, mga kapatid, ng pagkakasundo. Sikapin po nating mapanatili ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Itaguyod natin ang kapayapaan. Suportahan po natin ang isa't isa, mga kapatid. Ang pagkakaisa sa pananampalataya ay nagsisiguro sa atin ng pagkakaroon ng isang maayos na patutuo sa mundong ating kinagagalawan. Naghahanap ang Diyos ng mga tao na maaaring maging matibay na haligi sa simbahan. Ikaw ba ay haligi? Hinahanap ng Diyos yan. Huwag kang aalis, mga kapatid. Minsan nga iniisip ko, sabi nila, ang simbahan daw ay katulad ng isang ospital. Tingnan mo ang ospital, mga kapatid. Lahat ng mga taong may sakit, dinadala po doon. At kadalasan sa ospital, lahat ng may sakit, mga kapatid, karamihan dyan mga gumagaling.
May mga hindi rin gumagaling, mga kapatid. May mga pagagalingin na sana, kaso tumatalon sa bintana, tumatakas. Gagamutin na sana ng doktor, mga kapatid, tumakas pa. Dahil naisip niya, mga kapatid, na masyado nang malaki yung bill, tatakas na lang ako. Pero kahit na sinasabi nila na ang simbahan ay katulad ng ospital, malaki po ang pagkakaiba nito. Amen? Sapagkat sa ospital, oo nga, lahat ng may sakit, karamihan dito ay gumagaling. Sa loob ng simbahan, halos lahat sa atin pinagagaling ng ating Panginoon. Sa loob ng ospital, mga kapatid, limitado ang kakayahan ng doktor. May kahit gaano pa siya ka-espesyalista sa isang karamdaman kung paano ito gamutin, pero hindi lahat, mga kapatid, na pagagaling niya. Pero dito sa simbahan, mga kapatid, na itinuturing na isang ospital, amen, ang doktor ng mga doktor ay nandito, lahat talaga ng may sakit, mapagagaling niya. Kung ang ospital may limitasyon sa kanilang kakayahan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran na nagpapagaling, walang limitasyon. Kaya yung iba sa ospital hindi gumagaling kasi tumatakas eh. Ginagamot ka, tumatakas ka. Natatakot ka na bayarin ng bill. Pero sa church, mga kapatid, wala ka nang dapat ikatakot ng babayaran mo. Binayaran na ni Jesus, mga kapatid. Amen. Ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kung meron mang mga alalahanin, mga kapatid, huwag kang tumalo ng simbahan. Manatili ka. Nasa proseso ka ng pagpapagaling ng ating Panginoon, mga kapatid. Walang ibang layunin ng Diyos na tayong lahat ay tumanggap ng kagalingan, hindi lamang pisikal, kundi espiritual, mga kapatid. Kaya manatili ka kung saan ka inilagay ng Diyos. Nagahanap ang Diyos ng isang pundasyon. Nakakikita ka na ba ng pundasyon palipat-lipat? Mukhang hindi maganda ang pagkakalagay nito ah. Parang dapat dito yan eh. Tara, lipat natin. Meron bang ganon, mga kapatid? Pagka itinatag na yung pundasyon, kung saan man siya naroroon, nandyan na talaga yan. At ang sabi ng Biblia, naghahanap ang Diyos ng mga tao na maaring maging matibay na haligi ng simbahan. At kapag ka tinuturing mo ang sarili mo isang haligi, manatili ka no matter what. Meron kang tungkulin, meron kang dapat buhatin, mga kapatid. Nakasalalay, mga kapatid, ang tibay ng simbahan sa iyo. Hallelujah! Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon kay Pedro, ikaw na Pedro, sa ibabaw ng bungtong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Si Pedro, mga kapatid, ay itinuring ng banal na kasulatan na isang bato para maging pundasyon, mga kapatid, ng simbahan. Kailangan po nating lahat na maging isang trustworthy stones, mga kapatid. Sinabi ng Diyos kay Jeremiah na ngayon, ginawa kitang parang haliging ng bakal at pinatibay na lunsod. Nasa Biblia yun. Pwede palang kahit na propeta o tao na ginagamit ng Diyos ay magiging isang haligi. Ang sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 18, subalit pakinggan mo itong mabuti, Jeremiah, ang bawat isa sa buong Huda, kasama na ang mga hari, mga pinuno, mga pari at ang buong bayan ay kakalabanin ka. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lunsod na ligtas sa anumang panganib. Sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagat iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Si Jeremiah ay ginawa ng Diyos na sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. Kahit si Santiago, si Pedro, si Juan, sa Galatians chapter 2 verse 9, kung babasahin po natin, sila ay itinuring din ng iglesia bilang mga haligi nito. Ang sabi dito, nakita nina Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia. Ang kagandahang loob na ibinigay sa akin, kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. You see? Amen. Mga pundasyon. Amen. Mga haligi. Sabihan mo nga sa katabi mo, ano ka ba? Ha? Haligi ka ba? Substandard, mga kapatid. Hallelujah.
Ang dami ngayon, usong-uso niyan mga kapatid, substandard. Mga walang laman. Hangin mga kapatid, ano? May mga ghost project. Hallelujah, pero hindi tayo mga ghost project mga kapatid. Huwag kang magtaka kung bakit ka tinawag ng Diyos. Amen. Sinadya ng Diyos nang tawagin ka para gawin kanyang haligi ng simbahan. Amen. Hallelujah! Dapat hindi maging tanong sa iyong isipan, bakit ba ako narito? O kaya dumating sa panahon, mga kapatid, na dumating ang problema sa iyo, hindi yata ako nababagay talaga dito. Doon ako sa iba. Huwag ganun mga kapatid, pundasyon ka. Pag nagtayo ang isang kontraktor ng pundasyon, para malaman mo ang tibay nito, kung minsan ginagalaw-galaw nila yan. Sinusubukan kung uuga ba o ano pa man mga kapatid. Ganon din yun, susubukin ka rin kung gaano ka katibay na pundasyon. Hallelujah! At ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hinding-hindi na siya lalabas doon. You see, mga kapatid, gagawin tayo ng Diyos na mga haligi ng ating pong Panginoon. Ang mga altar na itinatatag ng mga Israel ay nagsisilbing patotoo sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Tinitiyak nila na maaalala at mauunawaan ng mga susunod na henerasyon ang mga ginawa sa kanila ng ating Panginoon, mga kapatid. In Psalms chapter 78 verse 4, sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa susunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. Ipamana mo! Huwag mong ilihim! Isaysay mo sa mga susunod na lahi ang mga kahangang-hangang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa ibang salin, hindi namin itatago ang mga katotohanan ito sa aming mga anak. Sasabihin namin sa susunod na saling lahi ang tungkol sa maluhating gawa ng Panginoon, ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga makapangyarihang kababalaghan. Binibigyang diin, mga kapatid, ng salmista ang kahalagaan ng pagsasalaysay ng mga gawa ng Diyos sa mga susunod na henerasyon. Ang mga patotoo at gawa ng pananampalataya ay nagsisilbing makapangyarihang saksi sa katapatan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Ang salitang sabihin dito, mga kapatid, ay nanggaling sa Greek word na sapar, nangangahulugang pagsasalaysay at pagpapahayag. Amen. Nung bata pa kami, mga kapatid, sila nanay at tatay parating nagtuturo ng salita ng Diyos. Kami, mga bata pang mga maliliit, nasa sahig. Tapos, nung first time naming binuksan ang aming bahay para sa gawain ng Diyos, para ang UPC pastor magturo sa amin, mga kapatid, kaming mga magkakapatid, kasama na rin po ako doon, hindi kami tumatakas pag may Bible study. Kasi di ba kadalasan pag bata, hindi talaga yan magkakaroon ng interest, tatakas talaga yan eh. Para lang yung kilananay sa mga matatanda, mga bata kami, hindi kami dyan. Pero kami, mga kapatid, bata pa, nandun lang kami sa sahig, nagtuturo si Pastor Larry. Kasi alam mo naman si Pastor Larry, mahilig may mga drawing, mga kapatid. Siyempre, makukuha yung attention mo. Dati wala pa naman projector noon eh. Drawing lang, mga kapatid. Tapos, kami naman nanonood lang, tumitingin-tingin, mga kapatid, hanggang sa nakuha yung attention. Pero hindi ko alam, sa ginagawa ko pong iyon, natututo ako ng salita ng ating Panginoon. Hanggang sa nagkaroon kami ng pagkakataon, mga kapatid, na isipin mo, kung yung mga bata dati naglalaro ng bahay-bahayan, kami naman naglaro ng service-servisan. O ikaw MC, ikaw ang testimony, ikaw sa tithes and offering, tapos sabi ko ako preacher. Sa bahay, mga kapatid, ginagawa namin yun. Tama-tama, wala si nanay, si tatay. Tara, laro tayo ng service-servisan. Alam nyo, mga kapatid, yung laro-laro na yun, inibitahan namin yung kapitbahay namin na mga kaedad din namin. Mga kapatid, service-servisan, nangangaral din ako kunyari, mga kapatid, kahit walang laman. Pero mga kapatid, may revival. May speaking tongues, mga kapatid. Amen. Kaya no wonder, nakita ng Panginoon, itong batang ito gagawin ko tong pastor. Service-servisan, gagawin kong totoong service yan. Nagpapastor-pastoran ka, gagawin kitang totoong pastor. Amen. Pundasyon. Hindi ko alam sa mga simpleng gawang iyon, mga kapatid, tututuhanin pala ng Diyos.
Totoo po yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung mga biro lang, parang laro-laro lang, mga kapatid. Nag-i-speaking tongues talaga kami. Doon, mga bata pa lang, mga kapatid. May revival talaga. Hallelujah. Kailangan po nating ibahagi ang mga patotoo at karanasan po natin sa ating Panginoon. Magbigay inspirasyon at mahikayat ang mga susunod nating salit-saling lahi. Amen. Sikapin natin itong maipasa, mga kapatid. Ang sabi ng isang mangangaral, ang pinakamalaking pamana daw na maaari nating maipasa sa isang tao, sa kanyang anak at sa kanyang apo ay hindi yung pera, hindi yung mga bagay na material, mga kapatid, o mga naipon sa buhay, kundi isang pamana ng pagkatao at pananampalataya. Amen. Ang pera nauubos. Ang kayamanan pwedeng mawala. Pero yung pananampalataya, kapag ka naitanim na sa puso ng tao, mananatili ito at pwede pang magbunga sa mga susunod na henerasyon. Ipamana natin kung ano ang natutunan natin dito sa loob ng simbahan. Huwag nating masamain ang mga aral at turo, maging ang mga koreksyon ng pastor. Kasama yan sa paglilingkod sa Diyos. Kung minsan ginagawa nating personal, kung sa tingin mo na personal ka, mga kapatid, bakit hindi mo tanggapin? Tingnan mo si David, mga kapatid, nagkamali siya. Dumating si Prophet Nathan para sawayin siya, mga kapatid. Nakipag-argue ba si David kay Nathan? Nakipagkatwiranan ba siya? Nung narinig niya na ang salitang iyon ay para sa kanya, agad niyang isinuko ang kanyang buhay, humingi ng tawad sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa tuwing tayo natatamaan ng salita ng Diyos at alam na alam natin ito'y para sa atin, mga kapatid, huwag ka nang makipagkatwiranan, mapakumbaba ka, sumunod ka, mga kapatid, magsisi ka, ayusin mo ang buhay mo. Ang isang totoong pastor na nagmamahal, mga kapatid, ay ang pastor na marunong mag-correct sa kanyang mga tupa. Kaya nga merong isang preacher, sabi niya, hindi bali nang masaktan kayo sa aking pangangaral at mapalangit kayo. Kesa naman magsalita ako ng mga mabubulaklak na salita, pero impyerno naman kayo. Amen? Amen. Hallelujah. Ang operasyon masakit. Ang gamot pagka nilapat sa sugat, masakit. Pero kita mo yung epekto, hindi magtatagal, gagaling yan. Ang salita ng Diyos, katulad, mga kapatid, ng tabak na merong 2 talim. Kayang paghiwalayin, mga kapatid, ang buto at ang kasukasuan. Masakit talaga ang salita ng ating Panginoon. Depende na lang yun kung paano mo tanggapin. Pero kung ikaw ay isang tao, mga kapatid, na mahal ang salita ng ating Panginoon at iniisip mong ang salita ng Diyos ay isang paraan ng paikipag-usap sa iyo, tatanggapin mo ito, mga kapatid, kahit masakit ito. Amen? Kaya nga, sabi sa survey, ang isang pamilya daw na mas disiplinado ay mayroong mga magulang, mga kapatid, na marunong magdisiplina. Amen? Kaya dito sa simbahan, ganun din. Ako, mga kapatid, sa tagal ko nang nangangaral, may mga pagkakataon, inaawat na ako eh. Dahil sa bigat ng aking mga salita. Pero naikiusap ako sa aking asawa. Sabi ko sa aking asawa, pagbigyan mo na ako, mga 1 o 2 linggo pa. Dumating sa point, mga kapatid, na ang Philip Church halos financially down kami. Wala talaga, mga kapatid. Hindi talaga makabuhay. Kaya nga, nagtinda na lang ako ng bungkukan. Nagtinda kami ng isda ni Mrs., mga kapatid eh. Tapos ako, nag-door to door. Kaya medyo naapektuhan yung aking pagiging pagka-artista dahil nabibilad ako dati sa araw. Tapos, nanalangin ako sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ko, Panginoon, ano po ang dapat namin gawin? We are financially down. May mga kapatiran naman na may mga trabaho, pero hindi namin makitaan ng pagsuporta. Hanggang sa, sabi ko, mangangaral ako tungkol sa pagbibigay. Nakulangan lang yata ito ng aral eh. Alam niyo, mga kapatid, linggo-linggo, puros pagbibigay yung pinrits ko. Unang linggo, hallelujah, excited yung mga kapatiran. Amen, amen. Medyo na, pangalawang linggo, mga kapatid, medyo kumukunti na. Pangatlo, mga kapatid, may mga sumisimangot na. Sabi ng asawa ko, itigil mo na. Pero sabi ko sa kanya, pagbigyan mo na ako, 1 linggo na lang. For the whole month, 4 na linggo na wala akong ibang itinuro, mga kapatid, isiksik sa kanila
ang kahalagahan, mga kapatid, ng pagbibigay at pagsuporta sa gawain. At kung ano naman ang magiging epekto nito sa kanilang mga buhay. Amen. Kapag sila ay naging tapat sa ating Panginoon. For 4 weeks, mga kapatid, tinuro ko yan. Aba, nagkaroon ng epekto, mga kapatid. Gumanda yung epekto. Yung asawa kong 3 linggong nakasimangot na, pinatitigil na ako, mga kapatid. 5 linggo, nakangiti na. Almost 10 times increase ang naging epekto ng pagbibigay sa loob ng simbahan. Kulang lang pala sa pagtuturo. At iyon ay kailangang maipasa, mga kapatid, sa ating mga susunod na henerasyon. Ituro ito, mga kapatid, amen, ang mga bagay na aral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ituro natin katulad ng sinasabi ng Joshua ang kahalagahan ng pagtatatag sa pamana ng pananampalataya, mga kapatid. Kung paano mapanatili ito at maipasa sa mga susunod na henerasyon. Hallelujah. At hayaan natin na ang katotohanan na mga salitang ito, mga kapatid, ay maging kaparaanan ng Diyos sa ating pamumuhay para maipamahagi natin at maipasa sa ating mga anak ang klase ng turo at pananampalatayang itinatag ng Diyos noon pa man at hanggang sa ngayon. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ito yung pinaka-basic na pananampalatayang ipinasa ng Diyos, mga kapatid, sa Israel na dapat maipasa sa mga salit-saling lait sa mga anak po natin. Karga-karga mo yung anak mo, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Akay-akay mo yung anak, naglalakad kayo, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. We believe only in one God. At ito, mga kapatid, ay hindi niyakap ng maraming tao sa mundong ito. Pero magpasalamat ka, mga kapatid, sapagkat ang aral noon sa Lumang Tipan at magbasa hanggang sa ngayon sa United Pentecostal Church na nanatili. Naniniwala tayong meron lamang isang Diyos, mga kapatid. Amen! Na nagpalaya at nagligtas sa atin at nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. But the bottom line of this teaching, mga kapatid, is paano mo maipapasa ang pananampalatayang ito. Hindi man tayo nagiging mayaman, mga kapatid. Hallelujah. Wala man tayong mga naipundar na lupain o ano paman na pwedeng maipasa at may pamana sa ating mga anak. Pero sa tingin ko, sapat na yung pananampalataya. Kaya may mga kapatiran, mga kapatid, na akay-akay yung kanilang apo. Sabi ko, ituloy mo yan. Hindi bali na, yun ang nakakalungkot, mga kapatid eh. Nung bata pa, maliliit pa, nadadala ng mga nanay yung bata. Nung nag-edad na ng 10 taon, 11 taon, 12 years old, hindi na nadadala. Paano yun, mga kapatid? Iyan pa naman yung pinaka-critical na stage. Na madali silang ma-impluensyahan, mga kapatid. At kung hindi mo maagapan, matatabangan sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung nadadala mo ang iyong anak, maliit pa lang, mga kapatid, sa loob ng simbahan, dapat hanggang sa paglaki, dala-dala mo. Hallelujah! Iyon yung paraan para maipasa mo ang iyong pananampalataya sa iyong anak. Minsan, may mga magulang nangangatwiran, dalihin ko yung aking, ang likot-likot niyan. Nangangaral si pastor, kinakalabit, hinihila yung pantalon. Hindi ko na lang dalhin sa susunod yan. Yung water dispenser, pindot ng pindot, bumaha na tuloy. Nakalimutan ng musicians yung piano i-off. Pindot ng pindot yung bata. Nangangaral yung pastor, tunog ng tunog. May pumapalo sa drum, nakalusot, nakatakas, nakapasok sa drums. Hindi ba rin ang malikot, mga kapatid, makulit? Natural lang naman yun eh. Huwag lang si Brother Ray ang gumawa nun. Kaya si tatay, si Pibom nangangaral yung cymbals, ting-ting-ting. Hindi ko alam kung pinatitigil na ba yung pastor o time's up na. Hallelujah. Natural lang yun, mga kapatid. Amen. Dahil kung nagkataon na convert ka, ganong edad, baka mas malikot ka pa. Baka yung speaker, kabayuan mo yan, mga kapatid. Hallelujah. May mga bata nga sa amin, nakalapag yung mic, nagsasalita ako. Hello, hello, hello. Nakalimutan palang i-off, mga kapatid. Hinahanap ko, saan ba yun? Ayun. Hayaan lang natin yan, mga kapatid. Amen. Natural lang naman yan. Instinct pa ng mga bata yan.
Ang mahalaga, nasa loob sila ng simbahan. Palakad-lakad lang yan. Akala mo walang natututunan yan. Amen. Pero kahit papaano may nare-retain sa isip nila, mga kapatid. Amen. At kahit papaano yung atmosphere ng simbahan nararamdaman po nila. Amen. Ganun dapat natin maipasa ang ating pananampalataya. Amen. Huwag tayong matakot na baka makadisgrasya ang ating anak sa loob ng simbahan. Amen. Sa susunod, hindi na kita isama, ang kulit-kulit mo. Huwag, mga kapatid, isama mo pa rin. Magdala ka na lang ng posas. Kaya, pantali. Hindi, wag mga kapatid, baka ma-child abuse tayo na. May mag-picture dito, mga kapatid, may mag-tridor sa ating samahan. Mas-social media tayo. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Pwede palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Nag-vibrate na yung aking yung aking relo. Paano ba yan? Okay na ba yun, mga kapatid? Natuto na ba tayo? Ipasa nyo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil ito si bro, anong pangalan mo, bro? Iel. O kita nyo, drummer lang yan dati, mga kapatid. Bata pa yan dati. Maliit pa yan dati, mga kapatid. Nagda-drums na. Kita mo ngayon, nagtuturo na. Yun dapat. Kaya nga si Pastor Mario Pistanyo, yung mga anak ng pastor, wag nyong laging stick ang hawak-hawak. Pahawakin nyo ng mikropono, paturuin ninyo. Walang pera dyan. Sabi ni Pastor Mario. Wala daw pera dyan. Drums ka, wala pera dyan. Pahawakin nyo ng mic yung inyong mga anak na pastor. Pag preach ninyo, may pera dyan. Kaya yung aking anak, mga kapatid, umalis kami ngayon. Siya yung preacher. Sabi ba naman sa akin, magkano ba bigayan? Hallelujah. Natural naman yun, di ba? Pinagtrabahuhan niya. Bigyan mo rin kahit paano, mga kapatid. Para sa susunod, anak, aalis ako, excited siya. Daddy, kahit 2 linggo pa kayo doon, ako mag-preach. Di ba? Mga ganun. Hallelujah. Ganun lang talaga, mga kapatid, di ba? Praise God. Dapat maipasa natin ng tama. Hindi lang puros tugtog, mga kapatid. Tinawag ka ng Diyos para magturo din, mangaral. Gamitin mo yung talentong ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nakakatuwa, mga kapatid, eh. Di ba? Halos lahat na lang. Pag galing magturo, dito naman. Tapos cameraman na naman. Ano ka ba talaga dito? All around, mga kapatid. Natatakot ako, pinanggigigilan mo yung mic ko. Baka agawin mo sa akin ito mamaya. Hallelujah. Praise God. Pero nakakatuwa yung ganyan, mga kapatid. Ako bilang pastor, hindi ako natatakot na baka may mas magaling pa sa akin. Anong pakialam ko, mas magaling ka sa akin? Okay lang yan. Sige, gawin mo yung galing mo, pakita mo sa akin. Kaya doon, mga kapatid, lahat pinatuturo namin. Sister Marito, yung church administrator doon, mga kapatid. Lahat talaga kinakailangan maging kabahagi. Ganun dapat ipasa, mga kapatid, yung mga natutunan sa loob ng simbahan. Kaya ako proud, mga kapatid. Kahapon galing kami sa kasalan. May ikinasal na 2 young people galing sa Pili, mga kapatid. Yung umatin doon, halos mga taga-Pili lahat. Ang dami na palang miyembro dito sa Manila. Galing sa Pili. Sabi ko, isang kongregasyon na tayo dito, palabasin yung mga hindi taga-Pili dito. Mag-service tayo dito. Nandito yung pastor ninyo. Kaya pala, apektado kami doon. Hallelujah. Ganun mga kapatid. Pag nasa probinsya ka, pagka nag-aral yun doon, pagka nakagraduate na, pag nagtrabaho dito sa Manila. Tapos may mga pastor na, ay, nako! Huwag ka na magpadala doon ng tulong sa, dito ka na amin. Grabe naman, mga kapatid. Ang lupit! Nasaan ang hustisya? Sipin mo, ikaw nag-Bible study. Hanggang ma-convert. Bata pa, maliliit. Mga kapatid, hanggang sa lumaki, tinuturuan mo. Hanggang sa nagiging Sunday school teacher. Hanggang sa nagiging musicians. Hanggang sa ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo na sa mga bata. Nagtrabaho dito sa Manila.
Inalisan niyo ako ng karapatan! Magkita tayo sa General Conference, ha? Doon tayo mag-usap. Kung sa'yo mangyari yan, baka ganito rin, nagwawala ka na. Hallelujah. Hindi, dapat mga ganun. Pagka kayo rin, ganun. Sa katotohanan, kung tutuusin lang, may mga miyembro din, mga kapatid, sa pili na galing din sa iba-ibang lugar. Pag nakita namin yung kanilang ikapo doon pumupunta, binabalik namin sa kanya. Saan ka ba gagaling, Brad? O galing kang Maguindanao, ipadala mo sa Maguindanao yung tithes mo. Mag-offering ka lang dito, yung tithes mo doon. Tama, di ba? Pero pag iyo, pastor, ewan ko lang. Hindi ka kasi pastor eh. Pag ikaw pastor dito, iba iisipin mo. Hindi tama yun, hindi tama yun. Dito siya kumakain, dito siya magbayad. Ginawang restaurant, mga kapatid. Ginawang fast food. Bahala kayo. Awat na. Hindi, real talk lang yan, mga kapatid. Naglalabas na ako ng pamana ng pananampalataya. Kung ano yung ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Hallelujah. Dapat tama, mga kapatid. Amen. Dapat nga, ikaw na pastor, dito ka. Kamusta ang church mo doon? Medyo mahirap po kami, pastor. Huwag mong kalimutan, tulungan mo. Dapat ganun, mga kapatid. Hindi ko magaya si Pastor Umpad eh. Ganun yan, mabangis eh. Ano gagawa mo dito? Di ba? Yung simbahan mo doon, kamusta? Ganun yan, mga kapatid. Padala mo yan, suportahan mo. Okay na kami dito. Hallelujah. Pero gusto kong linawin na hindi masama ang aking loob ng sobra. Kunti lang. Ganun talaga, mga kapatid eh, di ba? Kaya nga nung nakita kami ng kahapon, mga kapatid, mga young people, kinausap ko talaga, miniting ko. Kamusta kayo? Nag-meeting talaga kami after ng eating. Kinausap ko talaga sila, mga kapatid. Alam mo na ba nangyari sa amin? Hindi po, pastor. Ikaw talaga. Kalimot ka agad. Tapos yung inang sorry, mga kapatid. Sabi ko, hindi kami humihingi ng kahit anuman sa inyo. Yung maalala mo lang kami, okay na. Maya-maya, naglabas ng sobrang pula para sa inyo. Di mas okay. Sabi ko, ano to? Baka sa ikinasal to, binigay mo sa akin. Hindi, pastor, ayan dalawa, di ba? Ito para sa ikinasal, ito talaga para sa inyo. Narinig ko pa lang na papunta kayo dito, inihanda ko na ang dapat ihanda. Sabi ng asawa ko, ano yan, papaluwag loob? Sa mga kasalan, sorry po. Amen. Ganun talaga, mga kapatid, mag-usap ang magulang sa anak. Ganun kami, mga kapatid, magtrato. Hindi namin sila itinuturing na iba, mga kapatid. Tinuturing namin na parang anak na rin, mga kapatid. Amen. Hindi lang sa pananampalataya, kundi parang sa pisikal. Amen. Kaya kahit saan man tayo, ito pa, yung ulang, mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay po natin. May mga ilan na dadalhin ng Diyos sa Amerika, sa Taiwan, sa Hong Kong, makapag-a-abroad, pero saan man kayo dalhin ng Panginoon, huwag mong kalimutan ang simbahang pinanggalingan mo. Dapat yung loyalty mo, mga kapatid, ay nasa simbahang pinanggalingan mo. Sapagkat, ang ating samahan dito, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay hindi katulad ng restaurant, kundi isang relasyon, mga kapatid, ng ama sa anak. Kaya nga sabi ko doon sa mga pastor, meron bang tatay na kung ipamigay yung anak, ganun-ganun lang? Wala, di ba? Anak ko yan sa pananampalataya. Tapos ipamimigay ko sa iyo ng ganun-ganun lang. Amen. Hallelujah. Yung itinatag nating
dito mga kapatid ay isang relasyon bilang magpamilya sa pananampalataya. Amen? Kasi kung minsan, iyon na lang talaga yung nagdudugtong, mga kapatid, sa koneksyon natin na kahit nasa malayo, dalhin man tayo ng Panginoon sa ibang mga lugar, yung komunikasyon, mga kapatid, at mga tulong na ibinibigay natin, iyon na lang yung natitirang nagdudugtong, mga kapatid, ng inyong relasyon sa isa't isa. Na hanggat hindi napuputol yun, mga kapatid, nagiging maganda at nagiging patuloy ang inyong koneksyon, mga kapatid, sa isa't isa. Hindi yun totally nakalimutan mo na. Amen? Hallelujah. At iyon yung dapat nating ilagay sa ating pong isipan. Ewan ko lang, sa akin lang yun, mga kapatid. Ewan ko lang sa mentality ng mga pastor, mga kapatid. Kasi iba kasi yung pakiramdam ng pastor na pinupuntahan ng miyembro kaysa naman yung pastor na nag-soul win talaga na para maging miyembro niya. Hallelujah. Praise God. Iba yung pakiramdam, mga kapatid eh. Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ipasa natin kung ano ang nating natutunan, mga kapatid. Lalo na sa iba sa atin dito, may mga edad na. Magagawa na lang natin, mga kapatid. Nasa bahay rin lang naman tayo. Yung mga nag-retire na sa trabaho, turuan natin yung ating mga apo. Sama natin sa mga paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ipasa natin ng maayos yung mga bagay na natutunan natin dito sa loob ng simbahan. Iyan ay mahalagang turo ng Joshua chapter 22 verse 24. Sabi ng Bible, natatakot kasi sila na baka isang araw makalimutan ng ating mga anak at inapo na mayroong Diyos na nagligtas sa atin at naglabas sa atin sa Ehipto. Amen. Kaya kanilang sinuguro kung paano po nila ito maipapasa ng maayos hanggat sa salit-saling lahi ang mga aral na natutunan nila, mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa kanila, mga kapatid. At nawa, iyon din po, mga kapatid, ang maging tungkulin natin bilang mga mananampalataya. Tatay, may tungkulin ka sa iyong anak. Amen. May tungkulin ka sa iyong apo. Ipasa mo, hindi lang ang kayamanan na maiiwan mo, kundi pati ng pananampalataya. Kung ikaw ginagamit ng Panginoon para magturo dito sa loob ng simbahan, dapat dadating ang panahon, yung anak mo magtuturo na rin. Yung apo mo magtuturo na rin, mga kapatid. Kung ikaw ay musisan sa loob ng simbahan, dapat yung magiging anak mo, magiging musisan din. Ginagamit ng Panginoon. Kung ginagamit ka ng Diyos sa loob ng simbahan, siguraduhin mo, yung anak mo, yung mga inapo mo, gagamitin din sa loob ng simbahan. Ipasa mo kung ano ang natutunan mo at ginagawa mo sa loob ng simbahan. Hallelujah! Sa Israel, nagtatayo sila ng biswal na dambana. Ewan ko lang kung paano mo gagawin na parahin, huwag mong makalimutan yung tungkuling pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Pwede kang gumawa ng altar kung saan magpapaalala sa iyo na meron ka palang gampanin hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iyong angkan. Amen? Hallelujah. Gumawa ka ng sarili mong altar katulad ng ginawa ng lipi ni God, mga kapatid, at nila Manases. Amen. Para masiguro nila na hindi sila humantong sa hindi pagkakaisa. Dambana. You have to create your own altar that will remind you na meron kang tungkuling maipasa ang pananampalataya mo sa iyong mga inapo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Hallelujah! Praise God! Maaari